sabay kayo magpamahal ng buhay na walang gang. Here, I declare in the name of Jesus, I declare in the name of Jesus, the next president of the Philippines in Jesus' name. 1998, binasbasan ni Brother Will de Almeda ng Jesus Miracle Crusade si Nooy House Speaker Jose de Venecia bilang susunod na presidente ng bansa. We'll watch over you in the name of Jesus, so by this beloved Speaker to the Venecia and his loved ones. Pero kahit dinasalan na sa harap ng milyon-milyong miyembro, nilampaso pa rin si de Venecia ni Joseph Estrada sa pagkapangulo. Walang epekto ang naging endorso. Bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero sa kabila nito, nagtitiwala pa rin ang mga politiko sa endorso ng mga religious leader. Tuwing eleksyon, sila'y nasa entablado, nakikipraise and worship sa grupo. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat po ako sa mga sandaling ito. Nagpapapray over pa, pero sa huli, hinihinging kapalit ay ang mga boto ng mga miyembro. Magiging pamuno ng bansang ito. May kapangyarihan nga ba talaga ang mga leader na ito? Sa unang tingin, aakalain nyo nasa Amerika ako. Pero kayo'y nagkakamali. Ako'y nasa Tamayong, Davao, sa Kingdom of Jesus Christ Prayer Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy, isa sa pinakakilalang religious leader sa bansa ngayon. Nililigawan at pinupuntahan ng mga kandidato sa pagkapresidente para makuha ang kanyang endorsement. Pero hindi siya nag-iisa rito. Andyan si Brother Mike Velarde rin ng El Shaddai, si Ka Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo. Lahat sila pinupuntahan ng mga kandidato para makuha ang kanilang matamis na oo. Pero karapat dapat nga bang mag-endorso ang mga religious leader? May hatak ba talaga sila sa kanilang mga miyembro? At hindi ba ito panghihimasok na sa politika? Samahan niyo ko ngayong gabi at ating alamin kung talaga bang mga kingmaker na ngayon ang ating mga religious leader. Ako po si Karen Davila at ito ang The Correspondents. Nakakasindak ang Prayer Mountain ng Kingdom of Jesus Christ sa itaas ng bundok. Nakakalula sa lawak at ganda. Di mo iisiping nasa Pilipinas ka. Pero di mo aakalaing isang religious group ang nakatira rito, ang Kingdom of Jesus Christ. It began the year 2000 pataas na. Leader ng grupo si Pastor Apollo Kibuloy. Tinaguri ang appointed son of God para sa may 6 na milyon niyang miyembro. Magarbo si Kibuloy, malayo sa simple at ordinaryong mga apostoles ni Jesucristo. May perception no, ng napakarami, hindi lang naman sa inyo na nagpapayaman ang mga religious leaders sa Pilipinas. This is now the result of the blessings of the Lord. Kailangan ba to talaga etong napakagandang lugar na ito na ang daming naghihirap sa Pilipinas? As we expanded the ministry, this is like a showcase of Garden of Eden. It is also part of the plan of God to restore man and to restore the environment, that they can come here and that, we can make the planet Earth as beautiful as this. Gumastos ng 300 milyong piso ang grupo para maipatayo ang Malaparaiso at 10 ektaryang prayer mountain ng Kingdom of Jesus Christ. Sa tulong ng may 1,000 church volunteers, malamansyon ang 3 dormitoryo at bawat isa'y may 40 kwarto. At naka-landscape ang mga hardin.
Parang sa hotel ang mga restaurant, naka-buffet araw-araw para sa mga trabahador at bisita. So, eto pong property na ito na napakalaki, ay ano, kanino po ito nakapangalan? This is all owned by the Kingdom of Jesus Christ. Any properties we have that involves the ministry, it's all owned by Jesus Christ Kingdom. So, hindi po siya personally nakatitulo sa iyo? Hindi, walang personal title ako. Even itong namana ko sa tatay ko, itong 1 hectare property, I donated it all to the kingdom. So everything you see here is in the name of the Kingdom of Jesus. Pero ang nakakasindak ay bumabiyahe si Kibuloy gamit ang sarili niyang chopper. Religious leaders owning a chopper, for example. I mean, is this all right? Well, it is a necessity for me because I have, as I said, we have expanded in membership, and I can visit many of our works here, especially Mindanao, or sometimes when I'm in the Visayas or Luzon. In a 1 week time, I can visit many of the places that I can only visit if I don't have a chopper. Bukod sa chopper, may sarili na ring private jet si Kibuloy na anya'y bigay ng kanyang mga miyembro. So, how do you account for what is donated to you? It is, we are transparent in our financial matters. So, members know where it goes? They know where it goes and they can come into our office and look at our books. Marangya ang buhay ni Kibuloy. Marahil para sa marami, di nararapat para sa isang pastor. Pero lahat ng ito ang siya ring sumasalamin sa kapangyarihan at impluensya ni Kibuloy. Kaya't dinadayo siya ng mga politiko at hinihingi ang kanyang endorso. What has happened to us that religious leaders are now like kingmakers? As I said, we are deeply religious, and the people cling to religious leaders whom they can trust. Kitang-kita ang impluensya ng mga leader tulad ni Kibuloy. Kamakailan, bumuo siya ng isang presidential debate at nang hindi sumipot ang mga pangunahing kandidatong sina Senator Noynoy Aquino at Senator Manny Villar, nagalit siya. At nito lang linggo, personal pa siyang pinuntahan ni Villar, isa sa mga nangungunang kandidato para personal na humingi ng sorry. Nagkaintindihan naman kami magkaibigan at of course, pinaliwanag ko naman. Okay na. Doesn't that make you feel a little bit arrogant? I don't feel it that way. Konting yabang? No, I don't feel it that way. A little vain? I mean, sabi nga nila, vanity is the devil's favorite sin. Well, I'm honored. Nagsimulang mag-endorso ng kandidato si Kibuloy noong 1998 nang lapitan daw siya ng kanyang mga miyembro kung sino ang dapat iboto, kung si Erap o De Venecia. I received a vision of the time that the Lord gave me that dito sa isang magazine na to, dalawa sila. The Venecia's image was so blurred and Estrada's image was so clear, and it says President. So, yun ang hint sa akin na he's gonna win this election. That happened not once, but twice or thrice. And then, I told the membership about it, and I said, if you don't want to waste your vote, then vote for this man. Noong 2004, si Pangulong Arroyo naman ang sinuportahan ni Kibuloy. Bukod sa magkababayan sila, kapwa Tagalubaw. Sinabi raw sa kanya ng Panginoon na mananalo si GMA laban kay FPJ. I sought the guidance of the Lord again because yun nga, naumpisahan na, and the members were looking forward at every presidential election to seek for my guidance. You know, surprisingly, the Lord showed me that Gloria will win the election. Kung totoo mang Panginoon na ang bumubulong sa kanya kung sino ang dapat iboto at mananalo, paano naman tayo nakakasiguro? Pero para sa kanyang mga miyembro, kung sino ang kandidato ni Kibuloy, ang siya nilang iboboto. Kahit na walang makakakita, pwede mo naman ibahin yung boto mo. Of course. And pag sinabi ni Pastor yan, we all have the freedom of choice, not to follow. But personally, it's a personal choice for all of us
na alam namin na yung sinabi ni Pastor, yan ang kalooban ng Ama. Bakit mo pinaniniwalaan ang sasabihin ni Pastor Quiboloy kung Because- sino ang iboboto? Because the will of the Father. Brother Mike, you are admitting that you were the one who requested the realignment? Yes, yes. Because it will adversely affect my property. That's the right to be the owner. Isang maligayang kaarawan, loobin naman ng Panginoon na mapapa ang gawain ito at hakayin lahat ng ating mamayan sa tunay na pagbabago. Tuwing birthday o anibersaryo ng El Shaddai, mistulang meeting de avance ang entablado ni Brother Mike Velarde sa dami ng politiko. Kung minsay pinangarap niyang maging presidente, ngayon pinaniniwalaang may kapangyarihan siyang makapagpanalo ng presidente. I think hindi kapangyarihan yon, sa rather influence. No? Now, because religious leaders are looked up to by their flock na may katotohanan sinasabi at mayroon discernment sila kung sino ang mabuti at kung sinong hindi. Asahan nyo, bilang mga hindi kayo paniniwalaan. Ito po mga buhay, ilalako na sa paghawak sa kahirapan ng ating mga kabayan. That's why I'm extra careful on pronouncing anything because everybody here believes in what I say. 1992 pa lang nang unang mag-endorso ng kandidato si Brother Mike Velarde. Lantaran niyang pinili si Fidel Ramos laban sa mas popular na kandidato noon na si Miriam Santiago. We held a rally doon sa CCP complex. What I did is to tell FBR to come early morning. And sabi niya, why? Why that early? Nasa Pangasinan pa ako. And sabi ko, if you want to get votes here, you come early. Bakit nga niya? Sabi niya, kasi ako nang bahala doon, basta you come early. You'll be the first to come. Because may sasabihin ako sa crowd. Ang hindi alam ng marami, strategiya ito ni Brother Mike. Nais nang pumunta ng maaga noon ni Imelda Marcos na tumatakbo rin presidente. Pero pinigilan ito ni Brother Mike at pinili niyang si FBR ang mauna. Dumating nga si FBR. Nagsasalita na ako. When I said inimbitahan natin sila, yung mga presidential candidates, para finally we can decide. So, whoever comes first, yung kako ang may interest sa atin. Masasabing pinlano ni Brother Mike ang pag-endorso kay FBR. Walang panaginip, walang revelasyon mula sa Panginoon. Personal siyang nagdesisyon. I really have really chosen FBR at the time. Bakit niyo pinili si FBR? Well, nasa kanyang qualities of the leader. Ako kasi I base the decision on qualities and performance. At nang manalo si FBR, nasuklian nito ang suporta ni Brother Mike. Pinagkatiwalaan siya bilang tagapamagitan ng nooy nag-aaway na simbahang Katolika at ng gobyerno pagdating sa family planning. Sabi ko, Cardinal, kasi hindi naman talaga pro-abortion si FBR ako MNH eh. Hindi lang natin naintindihan. Sabi niya, hindi na sinasabi ko yan. So, let's go and march. Then eventually, sabi niya, ni Cardinal, sabi ko, gusto lang ako ni Presidente Ramos, paliwanag din sa mga tao yung posisyon niya. Mula endorso, naging maimpluwensya sa palasyo si Brother Mike noong 1992. Isang patunay rito ay ang kontrobersyal na C5 project ngayon. Aminado si Brother Mike na siya ang nagpa-realign ng C5 road dahil sa unang plano, masasagasaan nito ang 14 na ektaryang lupa niya sa sukat. Brother Mike, you are admitting that you were the one who requested the realignment? Yes. Because it will adversely affect my property. That's the right of every owner. Otherwise, bayaran mo ko ng buo. Ay, hindi man kailangan bayaran ng gobyerno yung buong 14 hectares kasi hindi man kailangan nila. But with their layout, masisira yung lupa ko. Hindi ko na, wala nang bibili ng maiwanan sa akin. Bayaran nyo. Ayaw naman nila. Then I said, you better follow my realignment. Kung dati tatawid dapat sa lupa ni Brother Mike ang C5 Road, ngayon umiikot na ito kaya't nakapagpatayo siya ng bagong chapel at mga condo units sa lupa.
librong isinulat ni Brother Mike, inamin niyang binayaran siya ng gobyerno ng mahigit sa 1 bilyong piso para sa kanyang pagpayag na daanan ng C5 ang kanyang lupa sa Parañaque. Aminado siya na noong ipinatawag si Senator Manny Villar kamakailan sa Senado, hinihintay niyang ipatawag rin siya. Nung tinitira si Manny Villar, sir, bakit hindi kayo nagsalita to say you requested for the realignment? I was waiting for the Senate to invite me because I was mentioned in the complaint initially. Di ba? Nabanggit nun that ito traverse Brother Mike's property, which is so. I was ready to appear kung inimbitahan ko so that maklarify lahat yun. Pinalis ko ito dito, pinapunta ko dito. Bakit nga ba hindi pinatawag si Brother Mike? Ganito na nga ba kamakapangyarihan ang mga religious leader na tulad niya? Sa totoo lang, does arrogance ever get into your head? I don't think it ever will be because I don't assume anything. I am in fact humbled by figures who are coming in, personalities coming to see me for advice. I just do that for anybody. Common people or extraordinary people, no? But have you ever... Beautiful people like you. But you felt powerful. Never. People say you have that power. I don't think I have that power. Pero malinaw na hindi na lang pangsimbahan ang mga religious leader na tulad ni Brother Mike. Pati sa pagpapatakbo ng bansa, may impluwensya na rin siya. Lantarang sinuportahan ni Brother Mike si Pangulong Arroyo noong 2004. Malapit sila sa isa't isa. Katunayan, 1 beses kada buwan bumibisita si Pangulong Arroyo sa kanya. I don't say support all the way. Pag mali naman, kahit mo naman ako, pag mali, talagang I always I spoke up against her in many instances. Like, can you name those instances? Like for example, yung Kunas, di ba? 2 times, I spoke openly against it and I insisted on not to do it. Ayon sa political analyst na si Popoy De Vera, ang kapangyarihan ng isang religious leader ay nanggagaling sa laki at dami ng kanyang kongregasyon. At ito ang bala ng mga religious leaders sa politiko tuwing panahon ng kampanya. Kasi imbis na mag-rally ka at kumamay ka ng 1,000 o 2,000 tao at kausapin mo sila isa-isa para iboto ka. Kung yung religious group ang nagsabing ikaw ang iboboto nila, nasa iyo na kagad yung boto. Hindi mo na kailangan kausapin ang bawat botante. Ganun kasimple yun. Mas malakas pa dyan! Hallelujah! Wala pang tiyak na bilang pagdating sa mga miyembro ang El Shaddai. Pero pinaniniwala ang may 7 milyong tagasunod ito. Ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy, 6 na milyong miyembro, pero tinatayang 3 milyon ang registered voter. Ayon kay De Vera, minsan nilalakihan na ng mga religious group ang kanilang mga miyembro para rin lapitan sila ng politiko. At magiging pamuno ng bansang ito, maging presidente, vice-presidente, mga senador. Pero bago pa man nagkaroon ng tulad ni Pastor Kibuloy at Brother Mike Velarde, dati nang nag-i-endorso ng kandidato ang Iglesia ni Cristo na sinasabing may solid na 2 million block vote. Ang 2 million votes ay napakalaking boto yan na kung dikit ang laban. Yang 2 million votes, yan ang swing vote pagdating ng dulo. Tandaan nyo, ang lamang ni GMA kay Fernando po, 1 bilyong boto lang. So, yung labanan ni Fernando po at ni GMA, ang nag-decide dyan ay yung Iglesia vote. Kung i-menos mo yung suporta nila kay GMA at ilipad mo kay Fernando po, si Fernando po ang presidente ng Pilipinas. Sa lahat ng mga religious group, Iglesia ni Cristo lamang ang may track record sa block voting o ang sama-samang pagboto ng mga miyembro sa iisang kandidato. Ibig sabihin, kung sino ang piliin ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo, ang siya ring solid na iboboto ng grupo.
tumangging magpa-interview ang INC sa amin. Pero noon pa man, kitang-kita na ang impluensya nila sa mga politiko. Mula kay dating Pangulong Magsaysay, Marcos, at hanggang kay Erap at Arroyo. At maging sa pagkamatay ng dati nilang leader na si Ka Eranio Manalo, dinagsa ito hindi lang ng mga nagmamahal sa kanya, kundi maging ng lahat ng politiko. Kahit sinong politiko sa local level ang tanungin mo, lahat sila isasabihin makapangyarihan ng Iglesia ni Cristo. Yung ibang religious groups, meron ding dala-dala yan. Hindi mahirap lang sukatin kung ano yung actual number. Sa Iglesia, madali dahil meron na silang track record na nagdi-deliver ng boto. Ayon sa SWS, hindi basta't may karisma at kapangyarihan ang leader, ay susunod ang mga miyembro sa i-endorso nito. The biggest, to me, disappointment was El Shaddai. Manny Villar po. Dati ang Iglesia ni Cristo at El Shaddai lang ang sinusuyo ng mga politiko tuwing eleksyon. I believe the Father has a hold on to the Philippines. He is going to love us. He is going to bless us. He is going to give wisdom, knowledge, and understanding to the next president of the Republic of the Philippines. Ngayon, marami na rin nagsulputang mga grupo ng pananampalataya ang nagsasabing kaya nilang magbigay ng solid vote sa mga kandidato. Pero ayon kay Mahar Mangahas ng Social Weather Station o SWS, isang grupo lang ang may track record sa block voting. Kung igugrupo natin ang mga voters by religion, no? Catholics, non-Catholics, Iglesia ni Cristo, etc., at tingnan ang mga voting patterns nila, pare-pare mga voting patterns nila, except Iglesia ni Cristo. No? Ang Iglesia ni Cristo ay mas ayon sa mga instructions na binibigay sa kanila. Ayon kay Popoy de Vera, isang political analyst, dapat maintindihan ang konteksto o kasaysayan sa likod ng pagkakaisa ng INC. Kasi ang Iglesia ni Cristo na nagsimula yan sa San Juan, talagang nilalait-lait at binabato pa nga ang mga kanyan, ang mga pagsamba nila. Natural lamang bilang isang minority religious group na proteksyonan mo yung iyong mga membro. At kasama sa pagproteksyon sa iyong membro ay yung ipakita mo na kayo'y merong lakas para yung mga nasa kapangyarihan ay hindi kayo babaliwalain o hindi kayo aapihin. Ang kaisangan na ito ng INC ang dahilan kung bakit tila sila magnet na nilalapitan ng mga politiko. Iglesia, merong disiplina, merong isang salita, merong basbas. Kahit yung mga politiko naman, sa maraming lugar, ay hindi nag-isip ng matagal na tulungan ng mga iglesia kasi alam nila na pag tinulungan nila ito, lalakas din ang kanilang kapasidad na makakuha ng boto sa susunod na eleksyon. Malaki raw ang papel ng leader para sumunod ang mga miyembro nila para iboto ang napiling kandidato. Sinubukan naming makakuha ng interview sa INC pero sila'y tumanggi. Ayon sa SWS, hindi basta't may karisma at kapangyarihan ang leader ay susunod ang mga miyembro sa i-endorso nito. The biggest, to me, disappointment was El Shaddai because El Shaddai was promising so many votes to Erap. No? But the percentage of El Shaddai who voted for Erap was just like the percentage of other groups who voted in that election. 40% also. So nothing special. Aminado si Brother Mike Velarde ng El Shaddai na hindi pa lahat ng miyembro ng kanyang grupo ay basta-basta na lang susunod sa kanyang pag-endorso. Ito ay base mismo sa isang survey na ginawa niya sa El Shaddai. I had my own survey within the community. Here was really running very strong here. No? So I had a question raised, if I endorse anybody from among the candidates, will you follow me?
46% said yes, whoever is endorsed. The other 54% says, depende kung sinong endorse. Sinasabing malapit si Brother Mike sa INC. Katunayan, dumalaw pa ito sa burol ng namayapang si Ka Ernie Manalo. Ang ginagawang kaisahan ng INC ang nais raw tularan ni Brother Mike. Actually, that is the strength of religions. No? When the leader is trusted by their people, no, they are able to possess one mind in one heart. In the Acts of the Apostles, that was the strength. The Bible says, they were of one mind in one heart, one people. Iba naman ang estilo ng mga Pentecostal group. Nasukat ang hatak ni Brother Eddie Villanueva na leader ng Jesus is Lord movement nang tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2004 elections. Sa tinatayang 5 milyong miyembro, halos 2 milyong boto lang ang nakuha niya. Sa ibang mga religious groups, hindi mo alam kung ilang porsyento ng mga membro ang susunod doon sa utos ng namumuno. And matchless glory for the Father's kingdom nation. Kumpiyansa naman si Pastor Kibuloy na susunod sa kanya ang kanyang mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. In our case, in my case, we were established as one body, and they've trusted me as their leader, spiritual leader, through all of these years. And the trust transcended from the spiritual to even the political exercise. Kahit ang Jesus Miracle Crusade na minsan ang sumablay sa pag-iendorso nang matalo ang manok nilang si JDD noong 1998, susunod pa rin daw sa utos ng kanilang beloved evangelist na si Brother Wildy Almeda. Ayaw po na magkamali, di ba? Kaya we ask kung sino po ang sasabihin, babanggitan ng aming beloved evangelist. Yun ang sama-samang pinagkakaisahan ng kapatiran ng Jesus Miracle Crusade. Iisa lamang aming diwa, iisa ang aming pananampalataya, iisa ang aming mind. Malaki ang kapalit kapag nagba-block vote ang grupo. At kadalasan, ito'y sinusuklian ng kandidato kapag siya'y nanalo na, lalo na sa pagkapresidente. Noong panahon ni FDR, napari-alay ni Velarde ang C5 para tumagos sa lupain niya. Bilyong piso raw ang kinita rito ni Brother Mike. Nung panahon naman ni Erap, ilang appointments ang isinukli niya umano kapalit ng suporta ng Iglesia ni Cristo. Si Justice Cuevas ay isa sa mga mataas na leader ng Iglesia ni Cristo at siya ay naging Secretary of Justice. Si Artemio Toquero ay isa sa mga mataas na kapangyarihan sa Iglesia ni Cristo. Siya ay na-appoint na Solicitor General, tapos na-appoint din na Department of Justice. Dito sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, maraming mga sub-cabinet positions na iglesia ang napili. Nilinaw ni De Vera na higit sa kwalifikasyon, utang na loob na karaniwan ang namamayani. Ang pag-appoint ng cabinet members, ang tawag dyan, political decision ng presidente. Kasi ang pagpili niya, may kinalaman hindi lamang sa galing, kundi may kinalaman sa halimbawa loyalty ng tao o kung sino ang nagbaback up sa kanya. Pinuntahan namin ang isang lumalagong Pentecostal group sa Marikina. Ito ang Fourth Watch Pentecostal Ministry Church of Christ. Dinadayo na rin sila ng mga politiko. Pero dito, malinaw na wala silang kinikilingang kandidato. Kundi pinagpe-pray over lang nila ang sino mang may gusto. Hindi kami naniniwala na black voting kung sabihin na ang isang partido o kami as a church, kami naniniwala na ang pagboto ay personal according to sa conscience mo kung inaakala mong siya ang karapat-dapat. Ang tungkulin ng pamunuan tulad namin ay to educate our people, to teach them what is right. Malinaw na hindi nila ipinaghahalo ang relihiyon at politika. Dahil dito, wala rin silang ganitong kalaking impluwensya kapag nanalo ang kandidato. Ang role kasi ng church sa society ay to declare what is right and what is wrong.
he defines morality. Siya ang magde-define, magde-determine what is moral, what is immoral. Yan ang tungkulin niya. Pero yung aktual na pamamahala, hindi na niya yan pakikialaman. Kahit ang simbahang Katolika, naniniwalang paggabay lang sa mga tao ang pwede nilang gawin. Pinapaliwanagan lang nila ang mga mamamayan ng mga dapat nilang hanapin sa isang kandidato. Yung the righteousness of a person, yung uri ng pagkatao ng kandidato. Siya ba'y mabuting tao? Siya ba'y maasahang tao? Siya ba'y isang tao na may mga prinsipyo? Ano ba yung kanilang hinahangad na gampanan para sa ikaunlad ng bayan sa sandaling sila ay nasa pwesto na? At sa oras ng pagboto, personal na desisyon na ng botante ang dapat manaig. Naniniwala tayo na ang pagboto ay isang responsableng karapatan at pananagutan. Kaya pwedeng gabayan ang mga mamayan pero hindi dapat napilitin. Kung ano po yung kautosan po ng mataas po sa amin ay yung sinusunod po namin. Kung sa case ni Pastor Kibuloy, di ba sinabi na niya na hindi siya mag-i-endorso, magpo-proclaim according sa kalooban ng Ama, kung sino talaga yung kalooban niya na magli-lead sa ating bansa. At naniniwala ka na ang Panginoon ang nagsabi nun? Naniniwala. Siyempre kanya-kanyang desisyon yun. Yung desisyon ko, nasa akin lang yun. Pero pwede ko i-share kung gusto nila, piliin nila. Pero siyempre sa kapangalan ng bayan. Bawat boto mahalaga para sa isang kandidato. Maaring dito nakasalalay ang kanyang pagkatalo o pagkapanalo. Kaya tuwing eleksyon, hindi sila magkandara pa sa panunuyo sa iba't ibang religious leader. Hinihingi ng mga kandidato ang matamis nilang endorso at nang mapakyaw ang boto ng mga miyembro. Pero sa oras na maluklok, hindi lang daw ang politiko ang nagkakaroon ng kapangyarihan. Para doon sa leader ng religious group, ang advantage ng pag-endorso ay maipapakita mo na kaya mong dalin ang mga kandidato doon sa lugar mo. It strengthens your leadership at saka yung stature mo doon sa community. Hindi mangyayari na nagsasama-sama tayo dito. Iba't ibang relihiyon. Sa isang bubungan. Maghahari ang righteousness na sinabi ng good book. Maaaring ginawa ng Diyos talaga. Ganito na raw ang tema ng eleksyon natin. Ang relihiyon at politika, magkarugtong na raw ang bituka. Sa bawat endorso, kapwa nakikinabang ang isa't isa. Sana lang, hindi maisaalang-alang ang kapakanan ng bayan. Hindi natin maikakaila na maimpluwensya ang religious leader sa kanyang mga miyembro. Bukod sa siya'y pinagkakatiwalaan, siya pa'y tinitingala. Pero sana, maging gabay lamang ang kanyang payo kung sino ang dapat nating iboto. Dahil sa huli, sagrado ang ating mga boto. At hindi lang ito para sa ating mga sarili, kundi para sa bayan natin. Ako po si Karen Davila, ang inyong naging correspondent. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan.
Magandang gabi po. Ito ang Halalan 2010 The Correspondence Special. Ako po si Henry Omaga Diaz. Babalikan po natin ngayong gabi ang mga episodes ng The Correspondence bago po mag-halalan. Kasama dyan ang block voting, ang mga binansagang lethal congressman o konsihal, ang pagboto po ng mga taga-Baseco at ang mga pamilyang namayagpag sa politika. At sasamahan po tayo ngayong gabi ni na Mr. Earl Pareño, isang political analyst at trustee ng Institute of Political and Electoral Reform. At ganoon din po, kasama din natin ang Secretary General ng NAMFREL na si Ginoong Eric Albia. 2 buwan po bago ang halalan, pinakita ng The Correspondence sa mga leader ng mga religious groups na sinusuyo ng mga kandidato. Kasama dyan sina Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, Brother Mike Velarde ng El Shaddai, at Executive Minister Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo na nagayag po ng suporta para sa mga pambato ng Liberal Party na sina Noynoy Aquino at Marojas. Pero sumunod ba ang mga miyembro kay Ka Eduardo? Isa sa mga grupong masugid na sinusuyo ng mga politiko tuwing eleksyon ang Iglesia ni Cristo o INC. Ang INC raw kasi ang may track record pagdating sa block voting. Nakakuha ang The Correspondence ng kopya ng sample ballot na ipinamahagi ng liderato ng INC sa mga miyembro nito sa 2nd District ng Quezon City. Mula presidente, vice-presidente, senador, congressman at maging mga kandidato sa lokal na mga posisyon, nakasulat ang mga susuportahan ng INC. Pero nasunod kaya ito? Para masagot ang aming tanong, inalam ng The Correspondence ang resulta ng botohan sa mga presinto ng Barangay New Era, kung saan halos lahat ng mga botante ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. At kung titignan ang naging resulta ng eleksyon dito, kitang-kita ang ebidensya ng block voting ng INC. Base sa resulta sa 6 na presinto sa Barangay New Era, nakakuha si Aquino ng 3,733 votes. Kumakatawan ito sa may 99% na bilang ng bumoto dito. Naghati-hati naman sa 1% sina Gibo Chodoro na nakakuha ng 14 na boto. Manny Villar at Erap Estrada na kapwa may 7 boto. Dick Gordon na may 3 boto. Tig-1 boto lang ang nakuha ni na JC De Los Reyes at Nick Perlas, habang na 0 naman si Jambi Madrigal. Sa labanan sa pagka-vice-presidente, nakopo rin ni Mar Rojas ang boto ng mga taga-INC. Nakapagtala siya ng may 3,736 na boto, samantalang pinaghati-hatian na lang ng kanyang mga kalaban ang natitirang 50 boto. Mahigit tig 3,000 boto naman ang nakuha ng 12 mga senador na bitbit ng INC, habang wala pang 50 boto ang nakuha ng mga senador na hindi sinuportahan. Kasi sa iglesia, isa lang naman ang boboto. Kaya yun din boboto. Okay, so ang tanong po, totoo ba itong block voting na ito? May epekto ba talaga ito sa mga kandidato? Halimbawa, yung kay Noy Maar na inendorso ng iglesia, si Noynoy, medyo malaki ang lamang, pero si Senador Mar Rojas, git-gitan sila ngayon ni Senador o Mayor Binay. Ang tanong nga, nasan yung boto ng iglesia kay Senador Mar? Kung usapin ng block voting ng iglesia, sa tingin ko totoo. Pero hindi lahat ng religious sector na nagsasabing may block voting sila ay totoong may block voting sila. Kakaiba ang sa Iglesia ni Cristo dahil may doctrinal basis ang sa Iglesia ni Cristo. Unlike sa ibang mga religious organizations na hindi nila pwedeng i-compel ang mga members nila na bumoto sa isang kandidato lang o kung sino ang ini-endorso ng kanilang mga ministro o kanilang mga leader.
Pero proven na yon sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo. Yeah. Pero yung ibang mga religious group, halimbawa yung kay Apollo Kibuloy, ewan ko lang, kung may pag-aaral kayo rito, o halimbawa, maski yung Katolikong simbahan, dati, pag nag-endorso, naalala ko si Cardinal Sin, medyo malakas ang impluensya. Hindi naman 100% o 80%, ano? Pero may malaking impluensya noon si Cardinal Sin. Pero ngayon, hindi ko lang alam. Wala kasing doktrina sa ilalim ng relihiyong Katoliko na nagsasaad na kung anong sabihin ng ministro o anong sabihin ng pare, kung sino ang iboto ay susundin nila. So iba ang mga rituals nila, iba ang mga sakramento nila. Iba sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, kailangan ang total obedience doon sa church leaders, doon sa ministro nila. Mula may ang political at personal na buhay ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay mahigpit na mahigpit. No? Nakatali doon sa simbahan. It's unlike the Catholic Church na mas maluwag, mas liberal sila kung usapin ng pananaw sa politika ng mga sakop nila. Ang El Shaddai? Ang El Shaddai essentially Catholic-based ito. So hindi din ganun kahigpit ang usapin ng pagsunod doon sa political endorsement ng mga ministro nila o ni Velarde. So ibig sabihin, kasi ang sinasabi niya, kung ano rin sinasabi ni Brother Mike, sinusunod ng napakaraming, ewan ko, 2 milyon o 3 milyong miyembro ng El Shaddai. So hindi pa rin talaga 100% o at least 80% na Iba sumusunod. kasi, Henry, yung usapin ng influence ng isang ministro doon sa flock niya, doon sa mga miyembro niya. Iba kung doktrina ang pinapairal. So sa El Shaddai, usapin lang ito ng impluensya ng isang leader doon sa mga miyembro niya, pero iba sa Iglesia ni Cristo dahil doktrina ang sinusunod mo, ang faith mo, ang paniniwala mo, ang kabuuang pananampalataya ng isang miyembro ang nakasaad dito. Ngayon naman ang tanong, ano sa tingin nyo yung kapalit ng pag-endorso ng mga leader ng religious groups na ito? Meron kaya? Tingin mo, Eric. Papatingin si Alvin. Ano kaya? Meron kayang yung nabanggit ni Earl kanina na totoo, no? Ito naman karamihan ng mga ibang grupo nito, ang tingin nila at yung mga pananampalataya dito, giya lang ito, no? Yung sinasabi ng kanilang leader, giya lang to. Medyo unique lang dito sa INC dahil medyo hierarchical yung kanilang structure. Pati talagang pag sinabi mo, susundin talaga ng mga kanilang mga miyembro. Sa iba-ibang grupo, ang tingin nga lang nila giya lang to. Siguro ito yung parang guide lang. So, ngayon yung tinatanong mo ano yung kapalit, of course, may kasabihan na sinasabing there's no such thing as a free lunch. Okay. Pero medyo sensitibo ang Iglesia ni Cristo sa mga usaping yan. Of course, no? Kaya, anyway, kayo, si Eric Albia, matagal na kayong nasa NAMFREL, tagal yun ang sinusundan yung uri ng politika. Lalong-lalo na pag sumasapit yung eleksyon, nandiyan ang NAMFREL, ano? Pero iba yung NAMFREL ngayon. Yes. Medyo gipit ang NAMFREL ngayon. Bakit? Ano ba nangyari? Ang pamamalakad namin ngayon, of course, mahirap dahil hindi kami na-accredit, pero hindi pa rin nawala yung trabahong gagampanan namin o ginagampanan namin ngayon. Kasalukuyan, ang ginagawa namin ngayon is yung verification count. So ngayon, pati yung mga ibang tao, nababaguhan sa aming role ngayon. No? Hindi lang kami, pati yung publiko, in-expect nila maglalabas kami ng numero, ng figures. Hindi na ngayon, wala na ngayong, siguro ibang grupo gagawa nun, pero yung value added namin dito is verification. No? Yung verification, titingnan namin yung datos na nilalabas ng COMELEC, may katumbas na election return sa presinto. So kayo may ginagawa rin kayong verification? Parang manual audit? Parang manual audit, pero as much as possible, 100%. So we will try to cover as much as possible the 76,000 precincts. Okay, sa issue po naman ng kampanya, o isa sa naging issue ng kampanya, ang kahirapan. Dito sa Metro Manila, Tondo ang nakagawiang ituring na larawan nito.
Binisita po ng correspondent ng Baseco Compound sa Tondo para alamin kung sino at paano sila bumoto. Sunod-sunod na ang panliligaw ng mga politiko sa mga leader ng religious groups para makuha ang kanilang suporta sa halalan. Pero ayon sa mga dalubhasa, walang garantisadong religious vote mula sa mga grupong ito, maliban na lang sa Iglesia ni Cristo. Nagpapatrol Linda Humilla. Singhaba na ng prosesyon ang pila ng mga politikong dumudulog sa mga leader ng religious groups. Umaasang makukuha ang suporta ng pinuno at ang boto ng mga miyembro. May mga nagbabaka sakali pa lang at may mga nakatitiyak na. Pero may silbi ba ang ganitong panunuyo sa mga religious leader para makakuha ng boto ang mga politiko? Ayon kay Professor Edna Co ng UP National College of Public Administration and Governance, isang sekta ng relihiyon lang ang napatunayang makapagbibigay ng malaking bloke ng boto. Sa kaso ng Iglesia ni Cristo, may impact yung votes na dadalhin ng Iglesia ni Cristo kasi sa kanilang paniniwala, dun sa kanilang religious faith at saka sa practice nila, talagang kung ano ang sinasabi ng leader, yun ang ibinoboto ng mga followers. Maging si presidential candidate Eddie Villanueva ng Bagong Pilipinas, hindi raw nakatitiyak na iboboto ng kanyang tagasunod sa sektang Jesus is Lord. Kasi sa nakaraang eleksyon, kung saan tumakbo rin siya bilang Pangulo, yung bilang ng dumadalo sa kanilang misa o sa kanilang mga prayer rally ay hindi naman na-translate dun sa bilang ng mga boto na nakuha niya. Sa kaso naman ng El Shaddai ni Mike Velarde at Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy, hindi garantisadong susunod ang mga miyembro sa sino mang susuportahan ng pinuno. Pero hindi maawat ang mga politiko sa paghingi ng kanilang pag-endorso. Sa kaso nung kay Pastor Kibuloy, walang solid record na kung saan sa nakaraan ay kung anong boto niya dinadala ng followers. In other words, free for all pa rin ang choice sa boto ng mga followers ni Pastor Kibuloy. Ganon din yung sa Catholic, no? Kahit na yung sa El Shaddai. May silbi man sa mga politiko, wala raw puwang sa isang demokrasya ang panliligaw sa religious leaders para makuha ang kanilang pag-endorso. Kontra raw ito sa kalayaan ng bawat isa na iboto ang gusto ng walang pandidikta mula kanino. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Patrol ng Pilipino. Inanunsyo na ng may impluwensyang Iglesia ni Cristo ang pag-endorso kay Liberal Party Standard Bearer Benigno Noynoy Aquino III at sa katandem niya na si Senador Mar Rojas. Nagmula naman sa magkakalabang partido ang 12 senatorial candidates na iboboto ng INC. Nagpapatrol Anthony Taberna. Sa pinakamaagang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa Luzon Avenue, binasa ang sirkular na Executive Minister Eduardo Manalo, laman ang pangalan ng mga kandidatong iboboto nito sa Lunes. Sinasampalatayanan natin na utos ng Diyos na tayo ay laging magkaroon ng isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Narito ang talaan ng mga kandidato na ating pagkakaisahang tulungan. Sila po ay ang mga sumusunod. President Aquino Benigno Simeon. Una sa listahan si LP Presidential Bet Benigno Noynoy Aquino III. Dala rin ng Iglesia ang kanyang katambal na si Senador Mar Rojas. Hindi inaasahan ng iba ang endorsement kay Aquino, lalo't may hinanakit umano ang maraming INC members sa pamilya Kuhuangco. Kaugnay ito ng sabay-sabay na pag-alis ng higit 1,000 miyembro ng Iglesia sa Hacienda Luisita noong dekada 60. Magugulita ring hindi sinuportahan ng Iglesia ang ina ni Noynoy na si Ginang Cory Aquino noong 1986 snap presidential election. Ngunit noong 2007, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtungo si Pangulong Cory sa Central Office ng Iglesia para ihingi ng tulong ang kandidatura sa pagkasenador ni Noynoy. Inamin naman ni Aquino na mula noong Enero, 3 beses siyang nagpunta sa Central Office upang suyuin ang suporta ng Iglesia. Kasama ang kanyang mga kapatid, huling nakipagkita sa INC Executive Minister si Aquino noong araw ng Biyernes. Sa mga kandidato sa pagkasenador, ipinasya rin ng Iglesia na iboto sina Rufy Biazon, Franklin Drilon,
Teofisto Gingono III at Ralph Recto ng Liberal Party, Pia Cayetano, Miriam Santiago at Ferdinand Marcos Jr. ng Nacionalista Party, Ramon Bong Revilla Jr. at Manuel Lapid ng Lakas Kampi CMD, Juan Ponce Enrile at Jingo Estrada ng Puwersa ng Masang Pilipino at Vicente Soto III ng Nationalist People's Coalition. Sinusuyo ng mga politiko ang suporta ng Iglesia tuwing halalan dahil sa black voting. Sumasampalataya po ako na yung pinasyahan po ng aming pamamahala sa loob ng Iglesia ay yun po ang dapat namin sundin sapagkat yun po ang aral namin sinusunod. Lalo man at panalo ang pinapanalo po namin, hindi yung mga kandidato po, hindi yung aming pagkakaisa sa loob ng Iglesia. Tinatayang nasa 3 hanggang 4 na milyon ang boto ng Iglesia. Sa dinami-dami ng mga religious organization sa bansa, tanging ang Iglesia ni Cristo lamang ang nakapaghahatid ng solidong boto para sa sinusuportahang kandidato. Mismo mga social scientists ang nagsabi, mahirap tularan ang ganitong kaisahan. Pero ano nga ba ang kanilang batayan sa kanilang pinapasyang tulungan? Sa isang kalatas, inihayag ni Ka Eduardo na maraming kinonsidera sa naging pasya ng Iglesia. Naniniwala ang INC na para ito sa ikabubuti ng bansa. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Hindi pa rin po nababa